Hello everyone! Welcome back to our channel. So nandito tayo sa Cebu. So kung mapapansin nyo, mag-isa lang ako ngayon kasi nauna na si Baba dun sa Bantayan. Tapos magkikita kami mamaya dito sa city. So ang gagawin natin dito sa Cebu, first pupuntahan muna natin yung City Life. Tapos pupunta tayo ng Moalbal. Then magbabadyan tayo. Nag-book ako ng Grab. Tapos ang nilagay kong point is yung arrival from A to D. Wala sila na specific na point. Sa isang gangin, diretso pupunta sa airport. Hello! Ayan, kasama na naman kami. Okay, sige guys, mag-aayos na ako ng gamit. Tapos punta kami ng Sugbo Mercado or Sugbo Market. Let's go! So guys, ito yung binook namin ni Baba for a night dito sa Cebu City. Lumabas na kami ng Abida Reala Tower. So from dito pala ang dami ng mga ang dami ng pwedeng kainan. Pero ayun nga, pupunta muna kami kasi ng Sugbo Mercado. Dito lang kami sa area ng IT Park dito sa Cebu City. Mga 5 minutes lang ba from dito sa Abida Tower? 10 minutes. 10 minutes din. Yun yung maganda dito. Lapit lang sa Tapos yung rate niya parang 1,500 per night. Okay na din. Nandito na kami agad sa Sugbo Mercado. Parang wala pa yata 10 minutes yun. Wala pa. Wala pa. Mabilis ka na maglakad. Pwede nga maglakad. Excited ka na ba kumain? Oo, nagugutom na ako eh. Ako rin, wala pa akong lunch. Anong nafe-feel mong makakain mo ngayon? Yung mga mga Cebu cuisine. Joke, kala mo naman. Bakit? Alam mo na sa ibang bansa. Nung Bisaya, wala ka sa Manila. Hindi pa ngayon, pero Puso. Naisip ko, yun nga, yung humba. Tapos yung... Mga inasal. Ano yung kinain natin nung last time na 600? Sinuglaw. Sinuglaw kung meron. Pero kasi parang parang hindi ko feel magkanin. Yes. Lechon. Ayun na. Oh. So guys, ayan, dito na kami sa Sugbo Mercado. Ulo ko to si Baba. Sabi kailangan daw tatakan ko. Manon tuloy ako doon sa guard. Hindi naman pala kailangan. Kaya pala sabi ko, tagal mo. Okay. So, una ko napansin agad, meron din silang mga cuisine dito na ibang bansa. Kasi iniisip ko parang puro Filipino food eh. Ayan o, may Thai food. Indonesian. Tapos may sushi house doon. Ano, may naisip ka na ba? May naisip ka na kainin? Pork barrel steak. So, let's go! Sugbo, mga grilled or sizzling. Dami rin tao pag gabi oh. Tingin ko nga hindi kami makakaupo dito eh. So, ito yung kansi, lechon sa Cocina Guadalupe. Ito yung steak sa pork barrel. So, kansi ba ako? Ano lang mas malaking kutsara. Ang mango shake, sobrang sarap niya. Recommended. Sarap yung pork belly. Lechon belly.
Ano? Hindi siya matamis para sa'yo. Pero tingnan mo. Oh, let's try this one. Masarap to sa akin, Baba. Solve naman yung sugbong merkado namin. Busog na busog. Sobrang dami ko nakain. Kung nakita nyo kanina. Naka 3.5 yata akong puso. Tapos may dalawang rice pa. Dalawang rice. Ang dami nga. Parang di ko feel magkain. Pati yung rice yung dalawang una. Ay, po so maliit lang. Hi! Good morning, everyone! This is our officially day 1 together. Day one together. Yes, papunta na tayo ng Mall ngayon. Pero magbe-breakfast muna kami ni Baba, tapos pupunta na tayo ng South Bus Terminal. So guys, we're walking na. Magko-coffee kami and brunch dun sa Uncommonly Common Coffee. So guys, tapos na kami kumain. Tapos pupunta na kami ng South Bus Terminal. Nag-grab lang kami from here, papuntang South Bus Terminal. Tapos parang nasa 190 yung fee. Pero discounted ba? Discounted lang kasi may lumabas na off. So nakuha namin 95 pesos. Nakita na nila. So guys, we're now here at the South Bus Terminal. And pipila lang kami for ticket. Kailangan mo nang bumili ng ticket bago tayo pumasok sa loob kasi no ticket, no entry. So guys, pwede rin palang mag-book via travel app. Hindi namin to na-explore. Pero baka mas convenient. So ayan, nakapag-book na kami ng ticket. Magkano Baba yung ano? 420. So that's Cebu City. Cebu City papuntang Malbal mismo. Meron din naman papuntang Bato, papuntang Oslo. Pero yung pinili namin is yung Walwal para mababa kami sa city town pa. Yep. So, door 5 daw tayo. Door 5. Hi guys. Dito kami sa loob ng bus and waiting lang mapuno siya. So ayan guys, kakarating lang namin dito sa Mualbual. Ito pa Baba. Nakakuha si Baba ng tricycle. 300 lang. 300 ang fee. Salamat po. Dito na kami sa West Coast Beach House. So bungad lang siya nung pinagbabaan namin ng tricycle. Oo. Hindi ko lang alam kung sinong i-approach. Ito yata si ate. Hello po, kami po yung nakabook sa Airbnb. Kay Sherwin po.
Oh guys, ito na yung room namin dito sa West Coast Beach House. So ayan, meron siyang malaking king size bed ba to or queen size? Parang king size bed siya. Tapos meron siyang tatlong pillow. Tapos dito na agad yung CR. Yung CR niya medyo malaki siya sa average na CR. Ayan, wala yung shower and toilet. Siya towels, tissue. Ayan. So, dito sa view ko, yan, si Baba. Hey, Baba. Talaga, wala lang silang cabinet, no? Ito na yun. Ito na yung pinaka-cabinet nyo, yung magiging storage. Tapos may carpet lang dito. Ayun, no? Parang meron pa dong storage box. So, maliit. Pa dun sa kabila. Ang price nito is 3,898. For 2 nights na yun. For 2 nights. So, parang lalabas siya ng 1,900 plus. Okay na rin siya kasi parang 2 minutes walk lang daw sa 2 minute walk lang doon sa beach. Tignan muna natin yung beach doon. Mamaya na kami mag-aayos-ayos. Silipin muna natin. Tapos, inom tayo ng mango shake. Abangan din natin yung sunset, diba? Oo, abangan din natin. Baka maganda yung sunset. Sayang naman. Ito na, beach na agad. Kalalabas lang natin. 2 minutes walk lang. Nandito na kami sa malapit na beach, dun sa Airbnb namin. Nasa likod namin yung Veranda's Kitchen and Bar. Diyan kami siguro mag-drink saglit. Antayin lang namin yung sunset dito. Ayan yung status ng sunset ngayon. So dito sa sa beach na malapit sa amin, lang pala talaga siya, parang sardine run area lang siya. Kaya wala dito yung mga sand. Ayun na agad doon. Ayan na agad yung mga tao dyan, sardine na. Ayan, mga nagsa-sardine run na pala agad yan. So hindi nyo na kailangan mag-rent ng boat. Magbabayad lang kayo ng 100 pesos na entrance. Pero kailangan pa ba ng guide? Oo, kasi wala kayong kasama doon. Malalim din yun eh. Ayan guys, andito na kami sa Veranda's Kitchen and Bar. Antayin lang namin yung sunset. Sakto to pag nag-drinks kami. Makikita Tapos nyo na na yun. dito. Ito yung view namin ngayon. Ayan. Saan yung pwesto namin kanina dito lang. Oo nga, same lang naman yung view nung kanina. So yun guys, nagbago yung plano namin. So ngayon, after namin mag-drinks, after namin makita yung sunset, balik na lang kami nasa hotel, tapos dinner. Tapos kinabukasan na yung canyoneering. After ng canyoneering, balik kami dito sa Mualboal. Tapos mag-sardine runs kami. Ayan. Sana matuloy kasi sobrang sulit nung oras, tsaka mas compress na. Good morning everyone! This is our day 2 here in Mualboal. And mag-breakfast lang kami ngayon ni Papa dito sa Le Bistro. Ayan. Tapos, hinihintay lang namin si Kuya Arnel, yung guide namin for canyoneering. Yes. Sobrang excited na ako. Ito rin yung nilook forward ko yung canyoneering talaga over the sardine run. Kasi ito talaga yung tahan namin ni Baba. Tapos yung sardine run, parang isisingit lang namin. Side trip lang yun. And guys, andito na yung order namin. Top silog sa akin, tapos kay Baba, the American. Kain. Hi guys, so ayan, nagpe-prepare lang kami. Tapos alis na kami papuntang Badyan. Excited na ako. Ikaw, Baba? Yes, talo na ako. Guys, papunta na kami ng Badyan.
baba. Kung magkakanyunirig kayo, pwede nyo i-contactan si Kuya Arnel. Ilalagay na lang namin dito. Yung number. Yung number niya, tapos sabihin nyo lang kaibigan kayo ni Aneng tsaka ni Iam. Yes. Since 2 p.m. pa lang ata or magti 3 p.m., pwede pa naming isingit yung Sardine Run. Kailangan dito, ang entrance fee lang naman is 100 pesos sa Sardine Run per person. Tapos 500 ata yung babayaran para dun sa guide. Something ganun. Para may bantay din kayo in case hindi kayo marunong lumangoy. Tsaka makakuha ng mga footage nyo. Yan. So, yun. Para ma-help din kayo mag-picture, ganyan. Kasi yung iba hindi marunong lumangoy, so huwag kayong mag-risk kasi malalim talaga yung sa Sardine Run. And baka mataranta kayo sa dami ng isda. So, syempre, ang gagamitin namin dito, yung waterproof pa rin na camera. Yung GoPro. Which is yun din yung gamit namin kanina. Yes. Dun sa canyoneering. So, ayun. Ano po yung mga kasama ng 500? Ito po. Gears and equipments, mask, snorkel, and jacket, and also your personal tour guide. Yung guide po, isa para sa amin dalawa. Yes. Hey guys. Sardine Run. Plus, meron pa yung turtle cup. Turtle watching. Kasama na siya dun sa binook namin. Na Only 500 500 pesos. pesos each. Si Kuya ang guide mag-guide sa amin. Pangalan mo, Kuya? Tolits. Tolits. Kuya Tolits, guide namin. Vlog-vlogan kami. Kita niyo yung boat? Apa. Okay. Sa ilalim niyan, sardines. Sobrang dami pong sardines. Tapos yung lalim niya, nasa 80 to 100 meters. Oo, lalim na agad. Malapit lang, di ba? Oo, grabe. Lalim agad. yan. Tapos makikita natin yung turtles dito kahit saan. Maglalagay lang dito. Tapos, pwede natin lapitan, pero huwag natin hawakan. Apa. Okay, bawal po yung hawakan dito. Tapos, pag doon na tayo, huwag kayong nalamin na kahit saan. Kahit saan kayo nalamin. Okay? Sunod na kayo sa akin. Tapos, hawakan nyo yung GoPro nyo. Ako ang magbibigyo sa inyo. Cause I've been down, down, down. I've been down, so down. And now I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. Aiming for the sky. Don't let me down. Don't let me down. I'm aiming for the sky. Now they're looking up. I can see it in your eyes that lately it's been tough. Now the sun is rising, and we're new people. Let's be new people. There's summer. Ayun, tapos na kami mag-sardine run. Okay naman. Kaya lang, kulang kami sa practice sa Free diving. free diving. So, yun yung Hindi na ako marunong. Hindi na rin. Lalo ako. Ako parang hindi naman ako natuto. Parang makikijoin lang ako dati kila Baba. Tapos, kapit lang ako doon sa tali. Kailangan talaga basic learning ng Mag-basic. free diving. So, yun yung isa sa bucket list namin. Mag-free diving. Yes. Free diving lesson pala, no? Kahit basic. Hello, guys. So, ayan. Lumabas na kami. Magdi-dinner lang. Punta kami sa El Mercado. Sobrang alive na alive dito sa Panagsama. Ang El Mercado, 5 to 10 minute walk dun sa West Coast. Tingin lang muna kami dito ng mga kung mag-crave kami. Parang ano pala siya, parang more on the snacks. Di naman. Hindi, rice meals. May mga rice meals din sila. Magkita dyan, punta lang kami. Let's go to Altro. Aray ko. Sobrang popular niya sa mga foreigner. Kasi kung tutusin, puro foreigners naman talaga dito sa mall ba? Yung target market.
Ito na guys yung Altrove. Parang 2 seconds na walk or 5 seconds na walk lang siya galing doon sa El Mercado. Ganda ng ganda ng ambience dito. So guys, order lang kami. Tapos pakita namin yung food later. Hindi ka masaya. Yung sa akin, walang lasa. 508 to the working. Hindi maganda yung dinner namin ngayon. Sana makabawi kami bukas. Tapos sabi lang sa akin ng staff, sabi ko, ate, ganito ba talaga yung lasa nito? Kasi iba yung lasa nung sa Coron tsaka sa El Nido. Kasi lagi kami kumakain doon pag napunta kami sa amin. Lagyan na lang po ng salt. Ng salt. Lagyan na lang daw ng asin. Bawi na lang tayo bukas. Pero inubos ko pa rin. Oo, kasi sayang din eh. Mga 580 yun, no? Ang mahal, tapos gano'n. Nakakain naman siya, no? Kaya lang, hindi ka lang mag-e-enjoy. Wala talagang lasa. Yun lang. Iyanin mo talaga walang lasa. Isipin mo na lang may sipon ka ngayong araw na to. Tapos kumain ka ng pasta. Alive na alive. So guys, try namin tong yellow frozen yogurt. Ayan, bukas pa siya. Pet kilo. Kung ano man mabasa dyan. Small. May 1 topping. Hindi, no topping. Ayun na rin sa akin. Meron pala no topping na small. So guys, palamig muna tayo. Yogurt muna. Lasang yogurt. Lasang frozen yogurt. Sarap? May full breakfast sila, tapos may silog. Good morning, everyone. This is our last day here in Malwan. And nakain na ng breakfast. Yes, so nandito kami sa Smooth Cafe. Malapit lang din dun sa West Coast, dun sa Airbnb na. Welcome sa bahay. Pag-check out ko kami and sasakay namin ng tricycle going to terminal. Tapos sabi nila ate, 150 to 200 lang daw. Papunta dun sa terminal. Yes. Yung isang araw, di ba, ang sinigil sa atin is 350. Tapos, Tatawaran pa natin ng 320. oo, pero Mura na. pero ang sabi nga nila, pagka kung hindi pa namin inano ng 320 yon, gusto nila 60 pesos per person, di ba? Tapos 6 yung babayaran natin. So, ayun. Guys, so terminal papuntang Cebu City. Parang mga every 30 minutes yung alis. Ayan na yata. Ayan guys, nasa bus na kami. Dito kami yung po sa right side. Kasi yung nung papunta kami, dito na kami sa right side. Pero nandito yung araw. So consider nyo rin umupo sa left side pag papunta pa lang mo Malwan. Kapag pa-uwi, mag-right side na kayo. Yung rate dito papakita namin mamaya. Hindi ko alam kung pareho yung rate nung papunta from Cebu City to Malwan. Ngayon, Malwan to Cebu City kami. Pakita namin yung rate mamaya. Kahit sa tricycle, hindi pa rin namin natapos. Pag pipili nyo mahal yung tingin sa inyo, lagi nyo daw niliin yung tarifa nila or yung tariff rates para makita nyo doon kung magkano talaga yung dapat kumaya. Yes. Pero sa amin naman, honest naman si Kuya. Kaya, Kami sa Cebu City. Ilang oras sabi? Parang 3. lang. Oh, bilis kayo.
Ayan guys, nag-grab lang din kami papuntang Holiday Inn galing dito sa South Bus Terminal. We're actually celebrating our loyalty week right now. So, ayan, gabi sila. One breakfast or merienda. Wala. Dapat pala hindi na ako kumuha ng breakfast dun sa ano. Merienda na lang. Merienda na lang, sir. Kailangan mo ba mag-picture din po tayo? Sure. So guys, ito yung standard room namin dito sa Holiday Inn dito sa Cebu. Ito yung CR from the right side. Ayun yung pinaka-toilet niya. So may bidet, tapos meron siyang garbage sa side. Tapos, ito yung lababo. Tapos kompleto din siya ng amenities. Ayan, may soap dun sa gilid. Tapos nandito yung mga ano niya, yung mga towels, face towels. Tapos meron dito basahan sa baba. Tsaka yung pinaka-bath towel niya. Meron din siyang hair dryer. Tapos nandito sa right side yung shower. Ayan. So wala siyang, ayun, may shower head pala. Provided, meron din silang conditioner, shampoo, tsaka body wash. Yan. So okay naman, malaki-laki naman siya. At least hindi siya yung iba na sobrang liit ng ano, nung toilet tsaka shower. So ganyan siya. Dito sa pinto ng CR, meron siya full size body mirror. Yan yung pinaka-view nung king size bed. Tapos nandito, ayan yung mga gamit namin, nilagay na namin. Ayan, ang laki ng pwede nyong lagayan ng mga gamit. So, tapos dito sa right side ng bed, meron siyang parang sofa. Meron siyang parang dining table or coffee nook. Tapos dito meron silang pa-coffee, tsaka yung inatan ng tubig. Tapos merong small fridge. Tapos may free na bottled water. Meron din silang TV dito sa harap ng bed. Sulit naman. So, yung price nitong Holiday Inn, 3,500 per night. Dito sa Cebu City na malapit na sa IT Park. So, para sa akin, sulit na sulit siya. Ayan. Tapos, silipin natin yung bintana. Oops. Uy, solid din yung view dito. Ang kwarto namin. Ang ganda. So, ngayon, pupunta kami ng Pungpo La Fuente. Pungpo sa Puente ata. Pungpo. Ayun, let's go. Nag-book lang kami ng Grab. Bali, swerte kami ngayon kaya kami nag-Grab ng Grab kasi may 30 off. So parang 100 lang kahit malayo. So parang 50 pesos lang kami. Dalawa. Dito ma'am. Dito, bagante dito. Ay ma'am, ma'am dito ma'am. Wala ka na dito ma'am. Ma'am, wala dito. Wala ka na dito. Hindi mo na kayo dito. Ma'am, kanawit na kayo ma'am. Para pa na. Talang tikman lang namin. Kami natin. Charang bulaklak.
Gusto mo tikman pa? Sige, yung lumpia, ano na? Dalawa lang. So, ayun guys, itong pungpong ko sa Cebu is yung parang to crouch or to squat. Parang katulad sa mga karinderya style, diba, na may mga benches lang, ganyan. So, ganito yung style dito. Tapos, yung mga various food dito is lahat mga deep fried, like itong chicharong bulaklak, mga yempo, tapos meron din silang Shanghai o ngoyong, ang tawag nilang ngoyong. Silang sausage, and tapos lagi silang may puso. So, everything na mga pagkain dito na may prito or ihaw, lagi may puso. So, mas try ito guys. And mamimili lang kayo kung saan yung gustong kumain dito kasi maraming silang to-offer dito. And iba-iba pala sila. Oo. Pag-agawa nila kayo. Yung pinaka-popular yung chicharong bulaklak o yung ginabot sa Bisaya. So guys, pag kumain kayo dito, dahan-dahan lang Putok-batok talaga dito. Pineapple juice is daki. Pineapple juice is daki daw after. Yan. We're done here in Pungko sa Puente. And anong rating mo? Okay naman kung mahilig kayo sa deep fried food. Pero parang ano lang. Yung una naming try, hindi siya mainit. Tapos parang medyo nakakaumay din. Pero masarap yung suka. Sumisigaw ako kasi ang ikay sa likod. Kasi nag-aagawan sila sa mga customer. Yung chicharong bulaklak, hindi mo na rin siya ganun malasahan kasi nga parang siya more on breadcrumbs something. So, narina na. Pero okay lang, kung gusto nyo try ito, experience nyo, okay din talaga siya. And okay din dito sa Pungko-Pungko sa Puente. So guys, we're now here at Carbon Night Market. So, ang una namin itatry ngayon is yung Tusiglaw? Ano? yung tuslog buwa. Tuslog ba? Ano ba yung tuslog ba? Makikita nyo mamaya ko ano yun. Paliwanag namin para tignan natin kung magugustuhan nyo rin pa. Yes. Pero kami ni Baba, both namin tatry. Natry mo ba? Oo, ako nga may gusto eh. Tatry mo diba? Tatry ko para sa inyo. Tatry ko. So, let's go! So, hello guys, ayan, nandito na kami sa entrance nitong The Barracks. So ito palang The Barracks, parang part siya ng modernization ng Carbon Market para dito na talaga yung yung hawker center, kumbaga yung mga kainan. So dito kami magta-try ng tuslog buwa. Ayan, let's go! Ayun, dyan tayo mag-try. Pero ito, may nakita kami dito. Tatry namin tong John's Tuslog Buwa. Ano pa ako sa clip? Magkano po ba? 100 lang po sir. 200, no person limit. Ayun. Pero saan tayo sa Ay, wala pa kaming table eh. Nakabala. Okay, sige. 200 pesos. 200 pesos tong unlimited buwa nila. Tapos sila na yung maghahanap ng pwesto kahit sobrang dami dito. Kaya ano na yun may 10 pieces sa puso. 10 pieces na puso. Marami kayo. Oh. Okay na siya. With free 10 pieces na puso. Kuya na nakapula. Ayan yun. Ito ba yan? Ayan yung pig brain. So,
itatry ni Baba ang tuslog buwa. Siya muna bago ko. Pusiglaw? Baba naman magka-try. First time sa try. Kahit ako first. Malinamnam, no? So guys, kakatapos lang namin kumain ng tuslog buwa. Ayan, no? Kung makikita nyo, sobrang daming tao dito. Ang oras pa lang ay 7:10 PM. So alam ko open to tuwing Friday and Saturday, kaya ganyan kadami. Ayan. Hindi namin alam kung ano yung next namin, pero ikot-ikot na lang muna kami dito ni Baba. Hanap muna tayong drink. Hanap po namin drinks na okay. Hanap tayong shake. Go! Real fruit. Oh, Baba, ano masabi mo? Sobrang sarap nung tuslog buwa. Hindi ko alam na magugustuhan namin. Malinamnam. Noong una sinasabi ko yung kay Baba, parang ayaw mo, diba? Oo, kasi yung description ba naman, big brain eh. Which is yun talaga, big brain. So sabi ko, ay, parang ayoko nun ah. Pero nung natikman namin, ang linamnam pala. Sarap niya. Parang siyang ano eh. Hindi siya totally lasa ng gravy. Parang siyang pastil. Parang pastil na... Masarap pa. Ang sarap. Sarap, Ang sarap. Hindi namin ma-explain. May kilasa siya na hindi namin matandaan. Oo, malinamnam na parang familiar. Pero masarap, nakaka-addict siya. Lalo na yung feeling na pag sasawsaw mo yung puso. Diba? Nakatatlo nga ako, ikaw. Dalawa. Nakatatlo ako. Ang plano namin, magpo-food trip sana kami dito sa sa Dabara, sa Carbon. Ngayon, hindi na kami makakain ng iba. Pero yun, ang dami nga nilang ino-offer dito. From chicken, from lechon, Mga manok bisaya. mga barbecue, Masukba, inihaw. drinks, yan, ang dami din. Ito nga, minom kami ng mango shake. Tapos meron din sila dito mga seafood, mixed seafood, gano'n. Tsaka sobrang daming upuan. Feeling ko hindi kayo mauubusan. So, yun. Dapat nagkabili kayo ng tuslog buwa, sila yung maghanap na upuan para sa inyo. So, yun guys, sobrang recommended i-experience tong The Barracks Carbon Market. Ayan. Recommended. Ang saya ng crowd dito. Ang saya ng crowd. Kahit madami, okay naman. Sobrang very local. Yes. Saka tawag nito, expect nyo na rin pagka pupunta kayo dito, may mga kasama talaga kayo sa table. Even sa Sugbo, Mercado, ganun din. Kasi yung mga food park talaga nila, sharing talaga ng table. Sharing. Tsaka sanay naman natin sila. Kahit dun sa pungkutungko, ganun din, sharing din yun sa table, ganyan. Kaya yun. So, ayun, busog na kami. Balik na lang kami sa hotel. Tapos, kinabukasan na ulit. Tomorrow ulit! Bye! Good morning, everyone. This is our last day here in Cebu. Kasi nagbe-breakfast na kami yun. Tapos, mamaya lalabas kami. Yeah. So, yun guys, tapos na kami kumain. Wala kami itinerary today. Mag-check out kami ng maaga. Tapos, pag-iisipan pa namin kung saan kami pupunta. Kasi nga, iniisip namin kung mag-DIY kami, baka mahirapan kami, or basta bahala na later. Bahala na, oo.
Hi guys, so ayan, nandito na kami sa Magellan's Cross. Katabi lang siya nung Santo Niño del Basilica. So inuna namin to kasi meron pang misa doon sa Santo Niño del Basilica and bawal pa mag-photo or video sa loob habang may misa. So ito daw Magellan's Cross ay tinayo ni or niregalo ni Magellan nung una niyang punta dito sa Cebu. Tapos itong nasa likod namin ngayon, parang replica na lang siya. Kasi naniniwala sila na may healing powers or healing something tong cross na binigay ni Magellan. So, ang ginagawa nila, parang lahat sila kumukot-kot dun sa cross. Doon sa kahoy ng cross. Oo, sa kahoy ng cross. Kasi, kaya ayun, parang protection na ng church, kaya parang tinago nila yung pinaka-original na cross. Ayan na. And make sure lang na pagpupunta kayo dito ng Basilica de Santo Niño, Basilica Menores de Santo Niño, dapat bawal naka-shorts, bawal naka-sleeveless, kahit sa lalaki bawal naka-shorts, bawal naka-sando. Kung katulad kayo ni Baba na naka-shorts, may nagpaparan sa labas ng mga pantalon para masuot nyo for 50 pesos. Ayun. So, at least makakapasok kayo. Yes. Ayun. Snack naman nila dito. Ayan guys, nandito kami ngayon sa Basilica del Santo Niño. So ito yung pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. Tapos nandito rin yung oldest relic ng Pilipinas, which is yung Santo Niño de Cebu. So yun, nakita namin siya kanina pero bawal mag-picture and video sa loob. Bali meron dong Santo Niño Chapel, tapos meron kayong pipilahan. Mga 10 minutes siguro na pila yun. No? So ayan guys, pupunta kami ng Port San Pedro. 4-minute walk lang siya galing dito sa Basilica del Santo Niño. Nandito tayo ngayon sa La Fortuna. Magla-lunch muna kami ni Baba. Sobrang init sa labas. Tapos nagugutom na rin naman kami pareho. So meron naman silang mga pagkain for lunch. Kala namin kasi bakery lang siya. Ito yung mga in-order natin. Pork humba, crab, tapos meron silang mami. Ayan. So bali yung set meal nila dito, rice, isang rice, isang ulam, tsaka libreng tubig. So ano, kamusta yung mami? Sarap. Wala lang silang mga stainless na spoon and fork. Malati yung humba. Hirap po. Malinamnam. Walang alat, walang asim. Sakto lang. Malinamnam. Masarap. Kakatapos lang namin kumain dun sa Cafe La Fortuna. And dumaan lang kami saglit dito sa Cebu Metropolitan Church. Ayan. Sayang nga, no? Ginagawa, ayun, no? Ginagawa yung harap. Wow. Ang ganda mo. Ganda yan. Ganda pa rin naman. Magkatapat lang sila ng Basilica de Santo Niño. Yes. So ngayon, punta na kami dun sa Port San Pedro. Ito ba dati nagawa lang sa wood? Yung Port San Pedro? Tapos, ang ginawa nila is, ginawa nila mga bato para sa tibay pag inatak, ganyan. Kaya nakakatuwa dito sa part na to ng Cebu. Sobrang daming historical landmark. Meron siyang entrance na 30 pesos. 20 pesos sa mga bata. Picture! Maliit lang pala siya. Iniisip ko malaki siya. Pero siya pala yung, yung oldest triangular military fortress. Tapos yun nga, tama si Baba kanina. Noong 15th century, wooden lang siya. Wooden wall lang. Tapos, parang temporary lang yung ginawa yun. Pero, kasi para ma-protectionan pa rin yung mga Spanish and ayun, 17th century siya ginawang stone. Pero nandiyan pa rin yung niya. Kita mo pa rin yung ganda.
To-maintain. Na-maintain niya yung parang old structure. Ako ko rin local artist. So yan. Labas na kami dito sa Port San Pedro, tapos punta na kami ng Ayala Mall. Palamig muna tayo. Papalamig lang kami. Pagka i-cover later, pwede tayo mag-tops, no? Pagkaya pa. Tops. Pero maganda sa tops yata, ano eh. Sunset or gabi. Tignan natin. So guys, hello. Nandito na kami sa Mactan Airport. Kanina pagkatapos namin dun sa Port San Pedro, dumiretso muna kami ng Ayala. Tapos, nagpamassage pa kami ni Baba. Hindi na namin na-vlog syempre, parang relax-relax na lang kami nun. Tapos hindi rin namin na-vlog yung tinuluyan namin dun sa IT Park. Bali, ang in-stay lang namin dun is from 12 PM hanggang ngayon. Kasi nga, matagal pa yung matagal pa yung flight namin, parang 12 AM pa. So, maghanap kami ng Airbnb na parang 1,000 pesos lang naman per night. Tapos, okay naman yung Airbnb. Kompleto siya ng amenities, ang dami niyang storage, tapos yung shower niya, tsaka yung toilet, hiwalay, malinis naman. Tapos yung bed niya, dalawa, bunk bed siya, may TV din. So yun, okay naman, no? Comfortable naman kami. Parang hindi man kasi tayo stay talaga kasi nga parang pinaglagyan lang namin ng gamit. Oo, pinaglagyan lang namin ng gamit nung pumunta kami dun sa mga historical area. Tapos umuwi lang kami doon, naligo lang, tapos nagpamassage. Massage. Tapos pagkamassage, ligo ulit, uwi na. So ang oras ngayon is 10:14 PM. Ang flight namin is 12:35 AM. So meron pa kaming almost 2 hours mahigit. So yun, pasok na tayo dito sa Mactan Airport, mag-check-in, tapos antayin na lang natin yung flight. So guys, ito na namin end yung vlog and sana nag-enjoy kayo dito sa aming Cebu trip from Bantayan to Boalboal to City. And kung nagustuhan nyo to, please don't forget to like and subscribe. See you sa next travel namin. Bye-bye!